Nabuo na bilang bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, huling namataan ang tropical depression sa layong 1,315 kilometers silangan ng Eastern Visayas, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa northwest sa bilis na 30 kilometers per hour at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong araw o Lunes. Kung sakaling man daw na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o sa ating bansa, tatawagin itong bagyong Marce at ito ang magiging ika-13 bagyo ngayong taong 2024. Laging paalaala po ng Pag-asa sa ating lahat mga kababayan, maging alerto, maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Huwag makipagmatigasan sa kalikasan o matigas ang ulo mga kababayan. Kung kailangang lumikas, lumikas na po kayo dahil mahirap kalaban ang inang kalikasan. Narito ang ating weather update mula sa Weather Bureau ng Pag-asa. Pakinggan niyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. Yung low pressure area na minomonitor natin ay naging ganap na bagyo na nga at ngayon ay nasa may tropical depression category. Ito ay nasa may layong 1,350 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong north-west sa bilis na 30 kilometers per hour. Gayunpaman, kahit magandang panahon yung inaasahan natin ngayon, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante, easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. So inaasahan naman natin sa ating buong kapuluan, kabilang ng Metro Manila, yung fair weather conditions, pero sa may Batanes at Babuyan Islands, mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan yung ating inaasahan, at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorm. Sa bagyong ito, sa kanyang pagkilos, may nakikita tayong dalawang senaryo. Yung una ay posible nga itong lumapit at tumawid sa Northern Luzon o kaya extreme Northern Luzon area, at yung isa naman ay posible itong lumapit na ating landmass at mag-recurve. At dahil nga malayo pa itong bagyo, yung kanyang trough o kaya yung bagyo mismo ay posible na ring magdala ng mga pag-ulan, at sa mga succeeding days ay posible na nga yung mga heavy rainfalls dahil nga sa bagyong ito. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay ng ating bansa. Pero kapag lumapit nga yung bagyo, sa ating bansa ay posible magtaas tayo ng gale warning sa mga susunod na araw. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!